Anyana Project. Yung naghatid po ng sofa at saka dining table. Yan. Hindi po tayo ma-delay sa mga pagkakila client owner sa aming partner. Yan, ingat po kayo dyan, God bless. Pwedeng gray. So ito yung napili natin. Na solid panel, naikabit na po namin dito sa mga gate screw na ginamit namin dito. Stainless po to. Hindi po to kakalawangin. Water closet. Nag-decide po sila na ibigay na lang po daw sa amin. Ganito po talaga, bibigyan ko kayo ng idea. Pakbo kayo rito, Louie ah. Joke na ako. Tinatawag kaming retouching, paint, and general cleaning. So sa may mga gusto at subukan yung kanilang quality ng ating dining chair. Hey ma'am, ano daw ba yung bagay? Sabi, laundry area, ito yung ating front load na washing online. So hindi pa kompleto to para ng mga bumisita rito na kamag-anak. Mas bet mo ba to, stainless? Mga karos, good morning. Yan, welcome back po muli dito sa aming channel. Araw nga po pala na Sabado ngayon. Ayan, Sabado, payroll tayo March 15. Ayan, good morning nga po pala sa lahat ng aming client owner. Ayan, ito mga karos, project update tayo dito sa Phase 6 Project Athena. Meron tayo sa Phase 3, Riego de Dios at saka dito sa Anyana Project. Bali ngayong araw nga po pala mga karos, pupunta tayo sa Anyana, magbibigay tayo ng update doon. Ikakabit ni JJ yung kulang na window grills. Tapos update tayo dun sa gate kasi natapos na nila Master Jojo at saka ni Louie. Bali yung gate natin doon, kulang pa po siya na installation ng solid panel, yung PVC panel natin. Ayan na, pati tayo rito. Bilo, good morning. Good morning. Tsaka Danis, good morning. Good morning. Ayan na, after po na maikabit nila yung ating folded gate, bali yung service entrance na lang. Hindi pa po naka-install yung hinges dyan. Dito muna sila sa roofing. So para mabawasan natin yung mga materyales na nandito sa harapan, ayan, bali uunahin nila yung ating roofing installation. Bago yun, inuna muna rito yung mga electrical. So sa electrical, wala po kayong makikitang mga naka-osling kable ng wire dito. So lahat nakapasok po sa tubular. Pero minake sure namin na maganda po yung installation ng mga flexible po niyan. So kada may wire, kailangan may flexible or may PVC. So yan ang sikreto po dyan. Tapos dito, magkakabit po na ng insulation gamit yung hard deflex. Tapos ikakabit na yung ating PVC roofing. So naipaliwanag ko na kung bakit maiksi yung PVC roofing natin dito kahapon pagdating sa corner area. Pero may overlapping naman yan. Yung overlapping natin aabot po ng 1 meter. Gandang maganda na po yun. Safe na safe na. Tapos after may kabit po yung ating UPVC roofing natin, installation naman ng ating mga flashing. So sa ngayon, ang unang inaasikaso syempre, pagkatapos ng roofing trusses, lahat ng preparasyon dyan, ayan, inside gutter muna. Naka-inside gutter po pala tayo. Pero kung hindi naman po tayo naka-inside gutter, pwedeng mahuli yan. Ayan. Bali yung daluyan po ng tubig dito sa inside gutter natin ay may kulay. Yun yung colored. So doon natin pinabend para mas maganda. Pagdating naman po dito, makikita po yan yung walang kulay dito sa pinakailalim. Ayan po yun. Pero ito pipinturahan naman po natin para maganda. Sasabay natin sa kulay ng ating mga tubulars. Ang daluyan ng tubig 20 cm. 20 cm. Yan, 20 cm namin to. Kasi yung pinaka radius nitong bubong medyo malaki na. Yan, 7 meters. Kaya yung daluyan ng tubig natin dito 20 cm. Ang cut nga pala nito cut 61 or 2 feet. Yan, 2 feet po. Tapos binend na lang, then hahatiin na lang po yan para mabend po natin doon sa sa mga trusses. Tapos dito pinababaklas na natin. Kuya Sandy, good morning po. Good morning, boss. Ayan, nandiyan si Kuya Sandy. Yan, okay na to. Ganda ng ating buhos. Solid na solid. Ayun, no? Solid na solid. Yan, after mabaklas ni Kuya Sandy to, yung mga pamorma, dadali naman natin sa kabila. Tapos lilinisin natin dito. Then schedule tayo para sa wall plastering. Yan. Day 19. Ika 19 days natin dito. Yan, mag-start na silang gumamit ng grinder. Sige, okay na. Ayan.
Dito naman tayo sa isang project natin na Athena. So ang ginagawa ko dito, kinokolekta ko na yung mga gamit na makakapagpasikip dito sa project natin. Ay si Marvin. Good morning, Marvin. Good morning. Kuya Doming, good morning. Asintada na si Kuya Doming dito. Ayan, nag-aasintada na. Tapos ito yung mga pinto. Bali itong pintuan po na to isa mga flash door. Yan pero pag gano'n na lang Bin, no? Ipasok mo, tapos nandito yung dulo. Para nakaganon lahat. Okay. Hawak. Okay. Kasi yan. Ayan, tapos meron din ginamit dito na metal studs. Pero yung metal studs na yon medyo ano siya ito, maliit. Mga gamit pa namin to sa pag-assemble ng mga lababo. Yung kukolektahin muna natin. Yeah boy, good morning po. Morning, boy. Good morning. As buhangin. Yan ang nagagamit namin sa buhangin dito. Kung matatapos to, siguro mga 8 mini dump truck. Hanggang sa matapos na siya. Yan, tapos sa graba, mga 4. Kasi nakaslab tayo. So, conforme pa yun sa lupa na ite-turn over sa inyo kung masyadong mababa. So, dito, magbabawas pa tayo ng lupa kasi nakaano siya. Medyo nakaumbok. Ito na yung mga nagawa kahapon. Kay Richard, good morning po. Good morning. Yan, si Rusty may kinuhalan doon sa kabila. Yan, itutuloy na yung asintada rito. Ang gamit nga po pala naming hollow blocks dito, di 5. Yan, 5. Pagka mga ganito structure, yan, magsi second floor, balang araw yan, di 5. Tapos yung load sa taas, di 4 na lang yan kapag pwede na. Yan, kahapon, tinanggal na namin po yung nakaano rito. Yung nakaharang na temporary na bakod ni client dito sa kabila. Ayan, nasintada na. Sintada. Yung pagsasabi nga pala namin ng termite resistant dito, hanggang dito po yun. Yan, pagka ito naman yung asikasuhin namin, itong platform na to, yan, dyan naman po tayo magbubuhos. Yan, hindi magagalaw to. Pero yung tiles, babakbakin. Tapos dito, yung pinaka panel breaker, ayan, lalakihan na po yan. I-adjust na ni Kuya Boy. Sama na ba, boss? Sige, sama mo na. Para wala nang masyadong kalat dito. Ayan. Tapos itong mga lupa. Yan, may mga ibabalik pa po kasi tayo dyan eh. So pag natansya naman po natin na hindi na kailangan to, baka ipalabas na po natin doon para may pahakot natin. Ayan. Ay si Rusty nandito na. Morning Rus. Good morning. Morning. Nagbabalik na kayo ng lupa na. O, para matansya natin kung alin pa rito yung ano, papahakot. Yan na. Pero yung isa pwede pa yun. Kagaya po ng ginawa namin sa kabila, may floor drainage din tayo rito. Yan, gagawa din tayo ng sariling floor drainage dito. Tapos si Kuya Doming, nung binuhusan to, yan, may abang na ng mga dowel yan. So mas maganda kung may dowel para yung suporta ng asintada rito sa baba. Ayan, hindi siya gagalaw. Tapos yung poste natin, yan, pinatibayan po natin yan kagaya doon sa kabila. Bali, 6. Tapos kabilaan. Basta pagka ganong kalalaking gate na, kailangan matibay yung pagkakaanilyo ng poste para siguradong hindi po siya may stress. Kasi mabigat po yung ano natin, mabigat yung poste. Mabigat po yung gate na gagawin po, folded pa. Yan. Ito muna yung update dito. Ngayong araw ng Sabado. Yan, asintada muna. Tapos baka mamaya padagdagan na natin yung mga hollow blocks. Mabilis mauubos to. Dito naman tayo sa phase 3. May mga naiwan pa kaming mga kalat dito. So yung part na yan, nagdala na ako ng sako. Yung sakong pansimento kasi yung iba dito panambak. Tapos magdadala naman tayo ng black bag para sa ano talaga, basura.
Ay, hindi rin talaga may iwasan, pero kapag ka natsyempohan na ng ganito na karami, kailangan ipalinis na natin. Hanggang ngayon sa harapan, hindi pa to nagagalaw. Kahit ito naman po kasi pinaka last priority ng bahay. Inuuna talaga rito yung loob. Tapos dito sa loob, yan, nagpa-segregate na tayo. Yan ang ibang mga materyales. So, bati muna tayo. Jericho, good morning po. Morning, boss. Hey Philip, good morning. Good morning. Yan, ito yung cove ceiling. Yan, ito muna yung pinatatapos natin. Sa pintura, ganyan naman talaga. Simula taas, pababa. Walls. Pero sinasabay na po yung mga cabinet. Yan. Yan, bahagyang naka-segregate na rin ito. Yan, mga gawa. Yan tayo sa taas. Yan yung sako. Dala tayo. Yan, Master Dindo, good morning po. Good morning sa inyo, bayan! So yung cornisa kahapon, hindi pa ganito. Iba na yung itsura niya. Retouch pa. Nagamit mo yung acrylic sealant dito. Effective naman, no? Okay naman. Dito tayo mo. Sa tansya mo, mas nakakatulong siya sa trabaho, no? Yung ganun. Mabilis din naman. Mabilis. Saka mas matibay. Oo. Yan, ganda na. Malinis-linis na. Tsaka dito. Pwede na nga iakyat yung mga gamit. Yung kama. O, wag muna. Schedule na lang natin. Para pagbukas, paggawa, pwede naman. Oo, pwede na dito. Patulong na lang tayo dun sa ibang tropa. Kaya. Laki-laki ng katawan ni Pigit. Boss, pwede niya yan gawin. Yung kama? Oo, pwede na yan. Pwede mamaya. Akit namin. Oo. Dito lang Pero bibigat niya, no? Bigat yan. Dito nyo dadaan sa bubong yan. Hindi mabigat niya yung paleta eh. Oo, ito. Yung header na, yung header. Headboard. Bigat to. Sa kisame po, yung kisame pagka hard duplex or cove ceiling, flat lang yung ginagamit namin yan. Ayan o. Kagaya yung ginagawa ni Kuya Philip. Tapos kapag ka natapos yung mga masilyahin tsaka pintura rito, gagamitan ng blower yan. Ayan. Sige, sige. Dito nga pala, yung cabinet na to, ito open lang to eh. Yeah, open lang yung pababa. So simula rito, diyan mag-uumpisa yan. Ito gawa na yung framing niyan, yung kalahati. Yung pinuntahan nila Master Batang nung kahapon dito, ito naman yung gagawin nila. Yan. Tapos sa refrigerator, tapos ito open na lang. Yan. Kahit pa paano nalagyan natin ng marami-raming ano to, marami-raming lagayan kahit pa paano. Tapos dito may ano pa tayo rito, may drawer. Siguro mga dalawa na lang. Yan, tapos nandito yung magic corner, pull out basket. Yan, nandito pull out basket. Tapos dito naman yung pinaka sa gas tank. Nandiyan natin ilalagay. May mga bibilin pa tayo materyales dito. Yan, kagaya niyan. May wall fluted panel yan. Tapos dito, barnis. Yan, babarnisin ni Kuya Rigor to. Yan, para magiging kakulay po to ng ating WPC. At saka yung upuan na bibilhin nila client, yung bar tool. Para dito. Ano kulay ka dyan, boss? Nakikita mo yung pintong ginawa mo? Ayan, ganyan kulay. Yan po ang kulay. So, syempre, sabay na tayo dun sa ano, kung saan yung pinakamalapit. Yan ang kulay dito. Yan, nahabol ni Kuya Rigor, tinanong niya. Tapos yung mga ilaw natin, yan, lalong gaganda to kapag naikabit. Dito sa Lumina, ito lang po muna yung update natin. Bumalik muna tayo rito sa Phase 6. Ayan, may dala akong waterproofing compound or Sahara para do sa asintada nila. Yan, lalo na doon sa may mga outside wall. Yung mga susunod na timpla po nila, may Sahara na iahalo. Bali, itong tinitimpla nito,
ng semento. Pang ano lang po yung ground area lang. Pagka medyo mataas-taas na, yan, gagamitan na ng Sahara. Morning! Yeah. Ayan, dito naman tayo sa Riego de Dios Subdivision. Ayan, good morning nga po pala kila client owner. Baka ako sakali abutan natin sila Kuya Chris dito. Ito kasi yung last day nila rito sa Riego de Dios. Ayan, tapos kukunin na rin po natin sa kanila yung chipping gun. Oh, yeah. Mukhang wala yata sila Kuya Chris, ah. Oo, wala na nga. Hindi na natin inabutan. Hindi na natin sila inabutan. Mukhang tapos na yata sila rito. Itong bahaging lupa na to, wala pa to kahapon. So, ayan na yung pinaka-hukay. Yung napagkasunduan namin ni client. Kasi dito ilalagay yung sa poste. Ayan, tsaka dito. Bali 4 meter po to. Ayan, pinaliwanag ko rin. Kapag ganyan na po kahaba yung gate, kailangan medyo malalim-lalim na yung poste. Tapos ayun na, bawas-bawasan na po nila. Kahapon may nakaschedule sana na mag-ahakot ng panambak dito. Kaso nga lang hindi natuloy. Yan, nasira yung truck kakahakot. Yan, napakadami po natin ipapahakot. Halos itong bahagi na to mauubos to. Yan, mauubos po yan. Tapos siguro dito kalahati lang ang matitira. Kasi ibabalik po natin yung ibang lupa dun sa columns. Kung tatansyahin natin, sila Kuya Chris, yung naghukay sila sa Lumina, inaabot lang ng 2 araw, 3 araw. Bali, ano yun, 11 poste. Kaso nga lang kasi yung lupa doon, may pagkakataon na malambot kasi tambak lang naman. So dito talaga, adobe yung lupa. Kaya inaabot din po talaga ng 2 linggo. Tapos itong makikita natin na to, pinatag po nila to. Tapos doon naman sa pinakadulo, ibinaba pa po nila ng 40 cm yung lupa. Kaya itong resulta. Inabot sila ng 2 linggo. Sabi ko nga, pwedeng umupa kami ng bako, pero tao na lang po yung pinagtrabaho natin nito. Kasi ang kagandahan din, nabigyan natin sila ng trabaho, di ba? Ilan din adobe ang lupa dito sa Riego de Dios. Yan, maganda po yan. Yung nga lang, magastos ng konti. Yung malunggay nga po pala, hindi pa namin napatanggal. Dami. Yan, naka 8 hakot na nga po pala kami ng panambak dito. Kung tatansyahin ko to, baka kulang-kulang 20 truck ang may pahakot po natin. Yan, tapos na tayo rito sa excavation. Bali, hintayin na lang po natin yung deployment natin ng mga tao rito nagagawa. Mga mason, steelman, plumber, and electrician sa loob. Ito mga karos, hapon na, kakatapos lang po natin na mananghalian. Kanina, nagpunta na po sila client doon sa Anyana, yung sister-in-law po ni client owner natin dito sa Anyana. So pumunta na po sila ron. Nagdala yata sila ng mga kortina para doon sa project natin. At meron lang ding onting dinalang mga gamit pa. Balita ko, nandun na daw yung sofa, center table, dining table. Halos lahat yata ng delivery, maliban na lang po sa gas range at saka doon sa refrigerator na manggagaling sa All Home. Bali yung appliances yata na yun ay bukas, araw ng linggo. Tapos balita ko, kinabit na rin pala nila JJ yung kulang pa na window grills doon. So ito, papunta na tayo ng Anyana project at magbibigay na rin tayo ng update. Let's go! Tara! Okay, dito na po tayo sa Anyana project. So hindi na po natin inabutan dito yung nagkabit ng window grills na sila JJ, yung naghatid po ng sofa at saka dining table. Yan, hindi na natin inabutan. Payroll po kasi natin ngayon pagka Sabado, para hindi po tayo ma-delay sa mga pagpapasahod sa mga tao. Magandang araw nga po pala kila client owner sa mag-partner. Yan, ingat po kayo dyan, God bless.
Okay, update na tayo. Ayan, project update. 90% na po. Overall, 90%. Then yung pang 95% po natin, yun yung overall paint finish. Kasi meron pang mga pintura dito na kagaya po dun sa stairs, footstep and riser na hindi pa po natatapos. Then yung 5% for general cleaning and retouching. Ito na nga po pala yung sa harapan ng bahay. Si client nag-request sa akin na kapitan po daw namin ang house number. So hindi talaga mawawala yan. Ito po yung house number. Laging meron talaga. Tapos mailbox. Yung mailbox, yung kulay niya, kinumpare na lang po namin dito sa kulay ng harapan ng bahay. Pwedeng black or pwedeng gray. So ito yung napili natin, gray. Tapos ito yung up and down na ating lamppost sa apat na poste. Yan, always kapag naikakabit po namin yan, nilalagyan muna namin ng plastic para hindi po siya madumihan. Para fresh kapag turn over natin kay client. Tapos yung PVC na solid panel, naikabit na po namin dito sa service entrance at saka rito sa garahe. Paint retouching na lang po yan. Yung screw na ginamit namin dito, stainless po to. Hindi po to kakalawangin. Ang ganda, no? Diba? Bagay sa combination ng ating design sa harapan ng bahay. Ito nga po pala, para mas tumibay ito at tumagal ng ilang taon, pwede natin itong pahiran ng sanding sealer. Tapos pwede natin i-top coat ng clear gloss lacquer para mas matibay po siya. Yan, shoutout nga po pala kila Ma'am Mads kanina and family. Hindi ko na po sila inabutan. Tapos magpapakabit na po tayo ng CCTV camera. Baka i-schedule natin sa Monday. Yan, kukontakin natin sila Sir Michael. Mga gamit. Tapos ito nga po pala yung mga toilet bowl, water closet. Nag-decide po sila na ibigay na lang po daw sa amin. Yan, kasi wala naman din daw silang paggagamitan talaga nito. At saka mga karos, yung mga ganito po talaga, bibigyan ko kayo ng idea. Once na binabaklas to, humihina rin po to. Kaya hindi naman natin makikita kung may mga maliliit na crack na yan once na binaklas. Ayan si Louie, oh. Good afternoon, Louie. Balita ko, may McDo kayo rito, Louie, ah. Ayan, maraming salamat po kila ma'am. Ayan, oh. Pananghalian nila, oh. McDo. Ayan, pwede pa may merienda yan, mamaya. Eh, si Master Jojo, magandang hapon. Oy, magandang hapon. Tapos sila client, nagpakabit din po sila ng stainless pull-out hanger. Yan, stainless. So, nasa 150 cm po yung length nito. Yan, dito na po natin siya nilagay. Tapos, medyo inilayo lang natin ang bahagya dito sa may gutter. Para kahit papaano, nakaka-absorb pa rin po ng sunlight. Gandang idea rin ng ganito. Para kahit papaano, wala po tayong sampayan dito sa garahe. Yan, meron tayo nito. Siya nga po pala, may tinatawag kaming retouching, paint, and general cleaning. So, nakaschedule pa po sa amin ng 2 weeks ito. Kung makikita nyo, parang halos tapos na siya. So, hindi pa po yan. Marami pa po kaming gagawin dito. Ita-turn over po natin to ng malinis. Yan, kumikinang. Yan, sila Kuya Dindo, sila Kuya Rigor. Ilang araw na lang po sila muna magtatrabaho sa Lumina. Okay, pasok na tayo rito. Ayan, may gamit na. Oh, ganda. Ang ganda-ganda. Bahay na bahay. Joe, yung nag-deliver nito, isa lang? Isa lang. Okay. So, ito na lang dahil hindi kami nagpang-abot ni Sir. Na-promote ko naman na siya nung nakaraan. Itong mga furniture na to ay galing po pala dito sa Facebook page na to. Ayan, sa may mga gusto at subukan yung kanilang quality ng mga furniture sets, ayan, paki-contact na lang po sila dito sa Facebook page. Ayan. Wow. Bagay nga. Ang galing nilang pumili, oh. Actually, ang galing din nung nagbigay ng idea. Yung sa may furniture, ang galing din, oh. Bagay na bagay sa mga ginawa namin dito sa bahay. Sa loob. So, ang bago dito, ito ang ating TV na merong 65 to, Jo? 65 inches. 65 inches na TV. Tapos may center table. Ito yung L-type na sofa. Ang ganda. Tapos yung ating wood look
na design ng ating dining table and chairs. Ayan, ganda. Yun nga lang, kapag ka-retouching na, babalutin po namin to para mapanatili natin yung kanyang fresh look. Para mukhang bago pa rin po uli kapag turn over na natin itong unit. Tapos nag-complement din yung ating mga Korean blinds. Ito nga pala kanina si JJ, yung kinabit na ni JJ yung kulang. Yung design kasi na dinala nila, patayo. Hindi yung bagay. So ito, ganda, di ba? Bagay na bagay. At hindi lang yon, may dala sila na bar tool. Tinanong ako ni ma'am, ano daw ba yung bagay? Sabi ko, pagdating dun sa kaha, black na lang. Ayan, para mag-complement, di ba? Ang ganda, oh. Oo. Black, di ba? Ayan, tapos dito sa laundry area, ito yung ating front load na washing machine. Ayan, oh. So yung pinaka floor drain dito, in-order ko na sa online. So hindi pa kompleto to. Para makompleto yung set niya, yung floor drain kailangan meron yung suksukan ng ating hose na i-release na tubig nito. Yan, linis na lang po ang kulang dito. Tinanong ko sila Master Jojo kanina, nagustuhan daw ng mga bumisita rito na kamag-anak ni client. Titirhan na daw talaga. Sabi nga namin, hindi pa ho tapos to. Ang dahil pang gagawin. Ayan. Toilet and bathroom. Ayan. Ayan, toilet and bathroom. May kikinang pa to. Mas lilinis pa po siya. So sa ngayon ganyan na muna. Sa taas, ito yung pinakahuli kasi. Ito mga steps. Ibabarnis po to. Turn over natin ang naka-polyurethane finish. Tapos yung handle, yan yung sa gabay, lahat po yan nire-retouching. Tapos dito, bibilhan pa natin ng ilaw. Yan. Yung mga bubong ngayon, oh. Pinturado na yung bubong. Inulit po yung pintura niyan. Tapos dito po sa bandang likod, sa may outside wall, nire-retouch din po lahat yan. Yan. Halos kompleto na tayo. Okay na, okay na. Tayo rito. Sa labas na lang. Sama sa retouching. Tapos dito, may retouch pa po dyan. Tapos ito, banda rito. Yan, pipinturahan pa po yan. Yan, mamasilya. Papipinturahan po natin yan yung bubong. Kasama po yan lahat. Yung floor drain natin, nilakihan namin ng bahagya rito para hindi siya mabubulunan. Tsaka mas madali po siyang lilinisin. Yan. Yan, konting linis na lang po. Ito, nabila natin ng ilaw. Mas feel ko kapag nakasara yung mga bintana. So sa ngayon, hindi pa muna natin gagalawin. Hayaan muna natin na nagbibigay ng liwanag dito yung sunlight. Kasi mas makikita natin yung design, mas ma-appreciate natin kapag nakasara na yung mga bintana, pati yung mga ilaw, lahat yan nakabukas. Mas maganda, makikita natin yung design ng bahay. Ito na lang, ito yung madugo. Diba? Yung hagdanan. Ang ganda-ganda na. Tapos siya nga po pala, yung handle, meron na po tayo rito. Ang nilagay po namin dito is stainless. Yan yung barrel bolt natin, stainless. Ito po kasi lagi pong ginagamit. Tapos ito po kasi ay palagi pong hinahawakan ng tao. Kaya mas maigi na yung stainless para hindi na po siya laging pinipinturahan. Ganun din po rito sa kabilang side. Yan, stainless po yan. Mas bet mo ba to, Wi? Stainless? Di ba? So, okay to, stainless. Diba? Mas quality. Alright. Bali, ito, bago matapos yung update natin dito sa Anyana, ito pa yung mga kailangan pa natin bilhin dito. So, yung sa main door, lalagyan po namin siya ng single deadbolt. So, kami na po yung maglalagay.
Service faucet pa kasi dalawa lang yung nabili ko rito. Yung isa ginamit dun sa laundry. So bibilang pa natin ng isa. Outlet, cabinet handle na kulang, elbow, PVC, switch, at saka yung mga filament. Kasi yung mga galing po sa ilaw, mabilis po napundi. Yan, lalagyan na rin po natin pati yung sa stairs. So ito po muna mga karos yung project update natin ngayong araw po ng Sabado dito sa Anyana. So kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Kaya maraming salamat sa walang sawa niyo pong suporta dito po sa aming channel. So God bless. Ito paalam po muna. Mamaya payroll tayo. Tara.